Ayos ka lang, sweetheart? Kunot noong tanong sa akin ni Lloyd nang ihatid ko siya sa sasakyan niya. Pumuntong hininga ako at tamad na tumango. Kanina ka pa parang walang gana. Hindi mo ako masyadong kinakausap tapos iniirapan mo ako? May problema ba? Mahinahong sabi niya. Hindi ko nga siya masyadong pinagkakausap kanina. Sila ni Chang lang ang laging magkausap. Tango lang ang sinasagot ko. Kung magsasalita man ako ay oo at hindi lang ang sinasabi ko. Wala. Tipid kong sagot at humalakip-kip. Naiinis ako sa kanya. Di ko pa rin makalimutan yung pinakita sa akin ni Ben sa cellphone. Picture nila ng kasamahan niyang pulis na si Julia na masayang kumakain sa isang kainan sa bayan. Wala namang masama sa picture. Pero hindi ko lang gusto lalo pa at may past silang dalawa. At saka dapat umuwi na siya at matulog imbes na naglalamyarda pa. Napapitlag ako nang idampi niya ang kamay niya sa noo at leeg ko. Di ka naman mainit. Siguro, masama lang ang pakiramdam mo o baka naman may buwan ng dalaw ka? Nangingiti at nanunuksong sabi niya. Ngumuso ako at inirapan naman siya. Wala nga. Wala ako sa mood. Masungit na sabi ko. Pero lalo lang naman lumaki ang ngiti niya. O baka naman naglilihi ka na? Magkakababy na ba tayo? Pilyong pabulong na sabi niya. Nag-init naman ang pisngi ko. Hindi ako naglilihi no. Wala lang talaga ako sa mood. Pumasok ka na nga. Pagtataboy ko sa kanya, unti-unti na kasing nawawala ang inis ko sa kanya, bumuntong hininga siya. Ano nga kasi ang naputo lang sasabihin niya nang tumunog ang cellphone niya. Dinukot niya ito sa bulsa at sinagot, Yes, Chief? Sandali siyang hindi nagsalita at nakikinig lang sa sinasabi ng nasa kabilang linya. Habang hindi pa rin inaalis ang tingin niya sa akin, tumaas pa ang kamay niya at hinawi ang hibla ng buhok kong lumipad sa mukha ko. Umilis naman ang tibok ng puso ko at parang bulang naglaho ang inis ko sa kanya. Kinagat ko ang loob ng pisngi ko. Okay, Chief. On the way na ako. Sabi niya at binaba na ang cellphone. I gotta go, sweetheart. See you again tomorrow. Paalam niya sabay kabig sa batok ko at hinalikan ako sa labi at pisngi bago ang nagmamadaling umanis. Naiwan akong tulala at nagiinit ang muka. Sinundan ko na lang ng tingin ng sasakyan niyang papaalis. Ay, doon lang ako tila binalikan ng ulirat nang marinig ang mga boses ng mga bata. Nilingon ko ang mga batang nang aasar. Magsiuwi na kayo? Gabing-gabi na, nasa lansangan pa kayo? May pasok pa bukas. Sermon ko sa kanila. Agad naman silang tumalikod at umuwi na sa kanilang bahay. Pumasok na rin ako sa maliit na gate namin at sinara ito. Ano? Tinanong mo na ba siya kung sino yung babae? Lumingon ako. Nakita ko si Ben na nakasandal sa hamba ng pinto. Nakahalokip-kip at nakataas ang kilay. Hindi. Nakangusong sagot ko. Ay gaga! Bakit hindi mo siya kinumpronta? Baka pag-awayan lang namin yun eh. Kahit inis ako kay Lloyd, ayoko namang mag-away kami. Takot kang mag-away kayo? Pero kanina hindi mo siya kinakausap at panayang irap sa kanya. Sarap mo ring sabunutan eh. Parehas kayo ni Macy. Bakit? Hindi ka rin pinapansin ni Macy? Huwag mong ibahin ang usapan. Asik niya sa akin. Gumuso na lang ako at ulit na umirap sa kanya. Kilala ko yung babaeng kasama niya. Tinaasan niya ako ng kilay. Bumuntong hinanga ko. Katrabaho niya yon, isang pulis din. Sigurado? Sa katrabaho lang? Malisyosong tanong niya. Oo nga. Bagamat naiinis ako dahil nagkita ang dalawa, may tiwala naman ako kay Lloyd. Kay Julietang bruha lang? Wala. Naalala ko tuloy kung paano niya ako sungitan noon sa ospital, lalo tuloy akong naiinis. Bumuntong hininga ako habang ini-scroll ang screen ng cellphone ko. Tinitingnan ko isa-isa mga picture namin ni Aliana, pero karamihan ay puro solong picture lang niya ang laman ng gallery ko. Wallpaper ko, pati screen lock picture din niya. Ayoko pa nga sanang umalis kanina sa bahay nila dahil mukhang bad trip siya sa akin. Kaya lang ay tumawag si Chief dahil may emergency. Katatapos lang naming i-raid ang bahay ng isang dating konsehal na isa ng pusher ngayon. Inaresto namin siya at ngayon ay nasa kulungan na. Pare, nilungon ko si Elmore na tinapik pa ako ng balikat at umupo sa kataming upuan ko. Napangisi siya nang makita ang tinitingnan ko sa cellphone. Kanina ko pa napapansin, panay ang tingin mo sa mga pictures ng palalabs mo ah. Panunukso niya sa akin.
Pinatay ko na ang cellphone at sinuksok sa bulsa ko. Sumandal ako sa backrest ng upuan at muling bumuntong hininga. Ang lalim nun ah. May problema ka ba? Kanina ko pa napapansin ang tahimik mo tapos mabilis suminit ang ulo mo. Muntik mo na nga barilin si Consi eh. Napahimas ako sa batok at napagalitan ako ni Chip dahil doon. Humingi naman ako ng pasensya. Pasensya na pare, medyo uminit lang ang ulo ko kanina. Ano ba kasing problema? Hindi madaling mag-init ang ulo mo kung wala kang problema. Wala namang problema. Ano lang? Hindi ako pinapansin at kinakausap kanina ni Aliana. Panay lang ang irap at sinungitan pa ako. Sabi ko, sabay kamot sa ulo na hindi naman nangangati. Kaya naman pala. Ano ba kasing ginawa mo at sinusungitan ka? Di ko nga alam eh. Wala naman akong ginagawa na ikagagalit niya. Ingat na ingat nga ako sa mga kinikulos ko dahil ayawan niya ako dahil may ginawa akong bagay na ayaw niya. Baka naman may dalaw. Nagkibit balikat ako. Kapag tinatanong ko, oo at hindi lang ang sagot. Ang sabi niya kanina wala daw siya sa mood. Alam mo pards, ganyan talaga ang mga babae. Minsan may toyo, minsan malambing, minsan masungit. Ganyan si misis ko eh. Nasanay na lang ako. Pero wag mong gagawin na kapag hindi ka pinapansin, di mo rin siya papansinin. Nako, World War III yun pards. Mas lalo silang magagalit at paghihinalaan ka pang may babae. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Di pa kasi ako nakaka-encounter ng babaeng sinusungitan ako o hindi ako pinapansin. Tanging si Aliana lang. Anong ginagawa mo kapag nagsusungit ang misis mo sa'yo? Interesadong tanong ko. Ang ginagawa ko? Bibilhan ko lang siya ng paborito niyang pagkain tapos lalambingin siya. Ayun, malimbing na ulit siya sa akin. Nakangising sabi niya. Minsan kasi, ang mga babae kaya nagsusungit dahil kulang sa lambing? Ibig bang sabihin kaya nagsusungit ang sweetheart ko dahil kulang sa lambing? Kung sa bagay, bihira na lang kaming magkita nitong mga nakaraang linggo. Hindi ko na rin siya nahahatid sa eskwelahan dahil panggabi ang duty ko. Sa gabi ko na nga lang siya nadadalaw sa kanila minsan, hindi pa. Pero kapag weekend naman, sinisiguro kong marami kaming oras sa isa't isa. Lagi naman kaming magka-text, chat o minsan video call pa. Siguro namimiss lang niya yung maraming oras na nagkikita at nagkakasama kami. Di bale, kapag natapos na ang problema ay babawi ako sa kanya. Napataas ang kilay ko habang sumisip-sip sa straw ng milk tea nang tingnan si Macy na pangiti-ngiti. Napansin ko ring bago ang bag niya at mamahalin dahil sa brand. Pinupunasan pa nga niya ito ng tissue. Bago baga! Pati ko, nakangising tumingin siya sa akin. Ganda no? Tumango-tango naman ako. Mabuti naman at naisipan mong bumili ng bagong bag. Luma na kasi ang bag niya dahil araw-araw niyang ginagamit. Carry naman niyang bumili kahit mumurahin lang. Yun nga lang ay nagtitipid siya dahil nagpapadala pa siya ng pera sa nanay niya. No ka ba? Hindi ko binili to. Bili to sa akin ni Ben. Tila kinikilig pa na sabi niya. Napaawang naman ang labi ko at talagang hindi nagpakabog ang pinsan ko. May pasabi-sabi pa siyang arte ni Macy pero binilhan naman pala. At hindi lang tong bag ang binili niya sa akin. Binilhan din niya ako ng mga damit, bra at panty. Pati nga tong sandals na suot ko, binili niya din eh. Sabi niya at pinakita pa sa akin ng paa niyang bagong manicure at may suot ng bagong sandals. Wow! Ang galante ni Insan sa'yo ah. Oo nga eh. Nagulat na lang ako dumating sa bahay kagabi. May mga dalang paper bag. Kaya pala biglang nawala si Insan kagabi at maaga nagsara ng salon. Pero hindi ko hiningi ang mga ito sa pinsan mo ah. Kilala mo naman ako. Hindi ako materyosa. Basta, nagulat na lang ako kagabi binigay niya sa akin to. May kaswitan din palang tinatago yun. Akala ko kasi, sweet lang siya kapag nagtsugjugjugan kami. Humagik-gik siya. Napangiwi naman ako sa huling sinabi niya. Mabuti na lang at lumabas na ang mga lahat ng estudyante niya dito sa classroom niya para mag-lunch. Maliban lang sa ilan na may baon at malayo sa amin. Dito na rin kami nag-lunch. Alam ko naman yun, Bax. Pero mabuti nga yan at mukhang seryoso na sa'yo si Insan. Sana nga. Kaya nga ginagalingan ko ang performance ko para hindi na siya maganap ng iba.
Napangiti na lang ako. Talagang patay na patay siya kay Insan. Pero hindi ko yun pinapansin noong isang araw. Hindi ko rin nire-replyan ang mga chat niya at sinasagot ang mga tawag niya. Chika niya? Napataas ang kilay ko. Bakit? Kasi nakita ko siya may kausap na guy na halatang nagpa-flirt sa kanya. Tapos may pahawak-hawak pa sa braso niya. Nainis ako. Siyempre, nagselos ako Kaya inisnab ko siya. Muli akong napangiwi. Parang ako lang Kaya pala sabi ni Ben, parehas kaming dalawa. Kaya siguro pinag-shopping niya ako para mawala ang inis ko sa kanya. Sus! Nagpadala ka naman sa mga binili niya. Pinag-shopping ka lang na wala na inis mo? Taas kilay na sabi ko. Ano ka ba, Bax? Hindi ganun. Saka, lambing lang ng pinsan mo, mawawala na talaga inis ko sa kanya. Di ko matiis yun Alam mo na, mahal ko yun. Yun si bakla kahit mas nagmamaganda pa sa akin. Gumuso ako. Parang nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Ako nga, ngiti lang ni Lloyd, nalulusaw na inis ko sa kanya. Tapos, sinalikan pa niya ako kagabi kaya tuluyang nawala ang inis ko. Siguro mamaya pagpunta niya sa bahay, papansinin ko na siya. Nag-overreact lang siguro ako dahil deep inside, nagserlos talaga ako. Wala namang masama doon sa picture nila. Kumain lang sila habang mga nakangiti. Di naman sila magkatabi ng upuan. Ganun nga lang yon. Nagtagal pa ako sa classroom ni Macy. Kung ano-ano lang ang pinagkukwentuhan namin tungkol sa mga buhay namin. Sa mga trending at viral sa social media. In short, inubos namin ang lunch break namin sa chismisan lang. Bumalik ako sa classroom nang nagbell na. Napamura ako nang tumalsik ang mantika sa gilid ng mata ko. Nang binaliktad ko ang piniprito kong bangus, parang gusto kong mag-amok ng away. Kaya ayoko nagpiprito ng bangus Kasi naman, ito pa ang gustong ulamin ni Chang Meding. Kung hindi nga lang siya menopause, iisipin ko naglilihi siya sa pinipritong kong bangus. Bunga nga mo, Aliana. Guru ka pa man ding. Tinagurian, ang lutong mong magmura. Lastikuhin ko yung bibig mo Sermon sa akin ni Chang na naghihiwa ng kamatis para sa sausawan. Kasi Chang, yung mantika mutalsik. Angal ko at lumayo sa kawali dahil tumatalsik pa rin ang mantika. Hindi ko pa nga nababaliktad ang dalawa. Ako na nga dyan. Ikaw na ang tumapos nitong hinihiwa ko. Ani Chang at kinuha sa akin ang syanse. Ay, nakahinga naman ako ng maluwag. Pero masakit pa rin yung talsik ng mantika sa gilid ng mata ko. Pinagpatuloy ko na ang hinihiwa ni Chang. Sinigang na bangus at pritong bangus ang ulam namin. Pagdating mamaya ni Lloyd ay siguradong may dala din siyang ulam galing sa restaurant niya. Lagi-lagi naman yun sa tuwing pupunta siya dito sa gabi. Napangiti ako nang mag-text na si Lloyd. On the way na daw siya dito sa bahay. Excited na tuloy ako makita siya. Namiss ko siya. Di ko kasi siya pinagkakausap at pinapansin kagabi Dahil nga inis ako. Pero mamaya, papansinin ko na siya. Naghain na ako ng pagkain sa lamesa. Anumang sandali ay darating na si Lloyd. Talagang hinihintay namin siyang dumating para kumain. Nag-text naman siya agad kapag hindi siya makakakain dito sa bahay para hindi na kami maghintay sa kanya. Aliana, nandito na si Lloyd. Tawag sa akin ni Chang mula sa sala. Bumulis naman ang tibok ng puso ko. Inayos ko ang damit saka lumabas ng kusina. Napaawang ang labi ko nang makitang may hawak na isang malaking bouquet ng pulang rosas si Lloyd at isang box ng chocolate, bukod pa sa brown paper bag na nakapatong sa lamesita na malamang ay ulam ang laman. Mapupungay ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Napansin kong bagong gupit siya at bagong ahit din. Bagong ligo din siya dahil medyo basa pa ang buhok. Naaamoy ko din ang pabangong gamit niya. Maiwan ko muna kayong dalawa. Sumunod na lang kayo sa kusina. Paalam ni Chang at kinuha na ang brown paper bag. For you, sweetheart. Inabot sa akin ni Lloyd ang hawak niyang bouquet at box ng chocolate. Kagat-labing kinuha ko ito. Kinikilig ako. Hindi namin ito ang unang beses na binigyan niya ako ng bulaklak. Noong nanliligaw pa lang siya, lagi ako may bulaklak. Natigil lang yun ang sinaway ko na siya kasi nagbumuka ng flower shop ang bahay namin. Kaya puro pagkain na lang ang dala niya. Nakakamiss din pala ang pabulaklak niya. Thank you. Nakangiting sabi ko. Ngumiti na rin siya at namulsa. So, bati na tayo? Ngumiti na rin siya at namulsa. Ano nga, bati na tayo? Ngumuso ako. Bakit? Nag-away ba tayo? Ikaw lang ang nangaaway sa akin. Nakangising sabi niya. Kailan kita inaway? Kagabi.
Hindi mo kaya ako kinakausap at panay ang irap mo sa akin? Nakonsensya naman ako. Sorry na. Wala lang talaga ako sa mood kagabi. It's okay, sweetheart. I understand. Anas niya at hinapit ako sa bewang sabay halik sa noo ko. Niyakap ko naman siya habang hawak ang bulaklak at box ng chocolate. Oh, mamaya na yan. Lafang muna. Sabat ni Ben na kapapasok lang at dumiretso ng kusina. Tinaasan pa niya ang kilay nang tumingin siya sa akin. Inikutan ko lang siya ng mata. Naiinggit lang yan. Tumawa naman si Lloyd. Tara na sweetheart, kain na muna tayo. Ayaw niya sa akin. Nilapag ko ang bulaklak at chocolate sa lamesita at magkahawak kamay naman kami pumunta ng kusina.